na Brigada Governor, Brigada Governor, at nandito na nga tayo para magtanong-tanong sa kagilid-giliran. Mga kagilid-giliran. Actually, parang ngayon mga tindahan na. Kung mapapansin nyo, parang ilang beses na tayo mga hindi ka Diyos ng kalsada. Ano ka na? Diyos ng tindahan. Hindi, ano na siya? Diyos ang sa gigilid. Sa gilid-gilid. Kaya mamaya sa tingin ko makakapag-uwi na ako ng mga pag-grocery. Meron na tayong pagkain mamayang gabi. Nagluto pala. At ayun na nga, na Brigada Governor, Brigada Abner, no, dahil nga recently, no, napag-alaman natin na sinabi nga ng ating National Secretary, Nasalia De Leon, na yung ating utang, no, sa Pilipinas ay maaaring umabot sa 15.8 abot dito sa 15.8 trillion, no? Ay nagtanong-tanong tayo kanina kung dapat nga ba silang kumbaga, kailangan na ba nating magpanik, no, dito sa lumulobong utang ng ating bansa. At eto naman ang kanilang kasagutan. Hindi ako nagpapanik. Bakit, sir? Nasa gobyerno yun. Sila ang dapat na nakakaalam nun. Bahala na gobyerno dyan. Kung anong dapat nila, solusyonan nila, dapat na gawin dyan. Hindi pa, bakit ka magpapanik? Hindi tayong mga mamamayan, hindi tayo dapat magpanik dyan. Bahala, may gobyerno parang mag-ayos niyan. Hindi tayo, di ba? Tayo umaano lang tayo. Sunod lang tayo sa patakaran nila kung ano, di yun lang. Ba't ka magawa? Hindi tayo pwedeng magpanik dyan, bahala sila dyan. Oo, dapat talaga tayo magpanik kasi sa laki nga ng gano'n na utang nga natin dito sa talagang kailangan natin magpanik na Siyempre kasi hindi natin alam saan ginamit yung inutang na yan. Saan ginamit ng gobyerno yan. Tapos ang magbabayad yan, yung taong bayan. Pero hindi, pakisipin mo, bibili ka 1 kilo ng sukal, magkano ba ang buwis yan? Around 12 pesos. So, kahit lahat ng bagay na binibili mo, nagbabayad, nag-share ka, kahit hindi tayo magpanik, pero isipin natin na yung utang na yan ng Pilipinas, tayo ang magsusolder ang sambayan ng Pilipino. Yung mga politiko niyan, ginagamit lang yung taong bayan ng mga yan. Just to get votes. So, papapugi, kung sabi, gaganito yung batas, supportan namin, everything whatsoever. Kayo sinasabi ng isang senador na may daily shortage expenditures around 4 billion or 4 billion per day. Tama yun Kaya nga lang, dahil kulang yung income, sobra yung ginagastos, mangungutang na nangungutang. So yung utang na yan, hindi yan mababawasan. Padagdag ng padagdag. Plus interest, patay. Brigada Governor, Brigada Abner, at nagbabalik na tayo. So kanina nakakuha tayo ng iba't ibang reaksyon nila. Yung iba, sabi nila, agree sila, samantalang yung iba is hindi. At ngayon kasama natin si Sir Wilson. At ito na nga, may bumibili sa likuran na hindi pa makapasok si Sir. Sabi niya, siguro ito naman kasi napakatagal. Nagalit pala sa akin. At ayun na nga po, Sir, bali magtatanong lang po sana kami kung sa tingin niyo po ba, kailangan na po ba natin magpanik, no, dito sa lumulobong utang ng Pilipinas? Kasi ang sabi po nila is possibly 148,000 per head daw po ang magiging utang natin. So, ang iniisip din po ng ibang senador, baka mamaya hindi pa ipinapanganak yung bata ay may utang na po siya. Siguro naman, minsan nakakabahala rin yung utang ng Pilipinas kasi nga malaki na yung utang natin. Pero sana yung gobyerno natin, yung inutang na pera ng Pilipinas, sana in the future malaki yung return of investment para sa atin. Para naman magkaroon ng salita yung utang natin. Para mabuwas-buwasan naman yung utang natin. Para rin sa atin kasi yan nababawasan kasi yung pwedeng ibigay na serbisyo ng gobyerno para sa atin. Dahil din sa utang. Ayan. Thank you so much po, Sir Wilson. Baka may gusto po kong batiin, i-shoutout mga kapamilya or whatever. Yung nanay ko na lang nasa Mindanao. Hello kay Ate Lai, na-miss na namin si Ate. Yes. Ate Lai, baka po meron kayong pasalubong. Ninang Lai, pasalubong po. Nangingi ng pasalubong. Ayun na nga, Brigada Governor, Brigada Abner. Kasama mo dyan. Hindi na nga po, sabi niya, ang tagal naman nito. Ayun na nga, Brigada Governor, Brigada Abner, ay nakapag-ikot-ikot na tayo dito. At syempre, for the babay na tayo sa pagiging pagdadaldal dito sa gilid-gilid. Kaya naman, in the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez, ang Diyos na nagpasada ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Tira! Brigada!